Pulgoso, anak, takbo! Iligtas mo ang sarili mo! Sigaw ni Delphin habang nakikipagbuno sa mga elemento ng dilim. Po, pero paano po kayo ni Inay? Umalis ka na anak, sige na. Ani naman ng kanyang ina. Ano ba talaga? Aalis o magtatago? Kinuha ni Delphin ang kanyang tsinelas at ibinato rito. Tatakbo ka ba? O ako nang papas lang sa iyong bata ka? Magtago na! Mabilis na nagtago si Pulgoso sa loob ng kanilang bahay habang ang kanyang ama at inay parehas na nakikipaglaban sa mga aswang na sumalakay sa kanila. Kahit saan pa magtago ang anak mo, Delphin, walang matitirang buhay sa inyo ngayong gabi. Ani ng isang aswang na mas malaki kaysa sa mga kasama nito. Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay bago mo mahawakan ang aking anak. Ani Delphin at hinampas ng buntot pagi ang kalaban. Napatras ito't bagyang natamaan dahil dito'y mas nagalit ang nilalang. Dadaan baka mo, hindi lang yan ang mangyayari sa inyo. Palibutan ng dalawang hangal na mag-asawang ito. Utos nito sa iba pang mga aswang. Naglalaway at nanlilisik ang mapupula nilang mga mata habang nakapaligid sa mag-asawang Delphin at Rosa. Nakangiti naman ang nakakakilabot ang aswang na nag-utos. Ito na ang huling gabi ninyo. Lusubin sila! Sabay-sabay na umatake ang mga nilalang sa mag-asawa. Ngunit sa dami nila ay hindi na ito kinaya pa ng lakas nila. Mga mahihina! Nasaan ang lakas na ipinagmamalaki ninyo? Sa mga sandaling yun ay ang mga mahalagang mutya ay nakapalibot sa baywang ng kanilang anak na si Pulgoso. Alam na nilang mangyayari ito kaya't agad na nilang nilagyan ng proteksyon ng kanilang anak. Mapapas lang mo man ako ngayong gabi, Pavio, pero susunod ka rin. Bulyaw ni Delphin sa nilalang na pinuno ng mga sumalakay sa kanila. Hindi mo na magagawa pa yan pagkatapos nito. Binuod ni Pablo ang matatalas na kuko sa dibdib ni Delphin at binaklas ang puso nito. Umangil pang nilalang na nasa kamay na niya ang puso ni Delphin na tumitibok-tibok pa. Ngayon mo sabihin sa akin na ako ang susunod. Napahiyaw at napalaho ng iyak si Rosa nang makita ang nangyari sa kanyang asawa. Sumilip naman si Pulgoso sa mga magulang at kusa na lamang kumawala ang mga luha niya nang makita niyang hawak ng isang malaking aswang ang puso ng kanyang ama at sinaksak gamit ang matatalas na kuko sa likuran ang kanyang ina. Parehas na silang mag-asawa na puno ng sugat at naliligo sa sariling dugo. Nang magawi ang paningin ng mga aswang sa gawin niya, agad na tumakbo papalayo si Pulgoso. Nakarating na siya sa kakahuyan sa pagtakbo niya sa kalagitnaan ng gabi. Paghangos, tunog ng mga dahon at damo ang naririnig na ingay sa paligid ni Pulgoso. Maya-maya pinaamoy na niya ang malansang amoy ng mga aswang na sumusunod sa kanya. Naabutan siya ng isa sa mga ito, kaya't kahit hinihingal na ipinilit pa rin niyang tumakbo. Ako ang pinakamabilis tumakbo sa mga kalaro ko, pero parang may sisira ng record ko ah. Aabutan na sana ng nilalang si Pulgoso nang maalala niya ang orasyong itinuro sa kanya ng kanyang ama. Banayad na hinimas niya ang mga mutyang nakapalibot sa kanyang baywang. Biglang nawala si Pulgoso sa paningin ng aswang na aatake sana sa kanya. Ngunit naroon pa rin siya at nakikita pa rin ni Pulgoso ang mga nilalang na noon ay nakapaligid na sa kanya. Nasaan ang bata? Tanong ng aswang na pumaslang sa mga magulang niya. Bigla po siyang naglaho, Among Pabio. Ani ng nilalang na sani aatake kay Pulgoso. Takip-takip ni Pulgoso ang kanyang bibig at halos pigil ang hininga niya para hindi maramdaman ng mga elemento na nasa paligid lamang siya. Ilang sandali pang nakatayo ang mga nilalang at ang pinuno ng mga ito. Pinakiramdaman nila ang paligid kung saan nagtatago si Pulgoso. Hayaan nyo na, bata na lang naman yon. Mamamatay rin yun dito sa gubat at magiging pagkain ng mga mababangis na hayop. Tapos na rin naman tayo sa ating pakay. Ani Pablo at nagsialis na sila. Nang makaalis na sila ay doon pa lamang inalis ni Pulgoso ang sabulag na ibinalot niya sa kanyang sarili.
Sumilong siya sa isang puno at naupo roon. Niyakap niya ang kanyang mga binti at humagulgol ng iyak habang inaalala ang mga nangyari sa kanyang magulang. Sa labis na pag-iyak ay doon ay nabutan ng umaga si Pulgoso. Nagising siya nang tumama na ang sinag ng araw sa kanyang muka. Maraan siyang tumayo at umuwi sa kanila. Nang makarating siya'y marami nang ang mga tao ang nagkukumpulan at binubuhat ang patay na katawan ng mag-asawang Delpin at Rosa. Tumakbo palapit si Pulgoso sa mga magulang niya na binubuhat na para dalhin sa morgue. Nagulat pa ang mga tao nang makitang ligtas ito. Puro tanong ang mga tao kung ano ang nangyari sa kanya at sa mga magulang niya pero hindi niya ito binigyan ng pansin. Nang mailibing ang kanyang mga magulang ay tinanong siya ng kanilang kapitan kung saan na siya titira, gayong hindi pwede na siya lamang ang tumira sa bahay nila dahil sa edad niya. Naalala niya ang pinsan ng kanyang ama na si Doming. Gaya ng kanyang amay, isa rin itong antingero. Sa loob ng isang maliit na kahon na lagayan ng mga libreta ng kanyang ama ay naroon ang papel kung saan nakasulat kung saan ito maaaring puntahan. Sa tiyo Doming ko po, alam ko rin po kung saan siya pupuntahan. Kahit na gusto ni Pulgoso na siya lamang ang mag-isang bumiyahe, ay sinamahan pa rin siya ng isang kawani ng gobyerno para puntahan ang tiyo Doming niya. Magkasunod na katok sa pinto ang narinig ni Tekla. Nandyan na! Nakabalot pa ng facial mask ang mukha ni Tekla at balot ng tuwalya ang buhok at nakatapis pa ng buksan niya ang pinto. Natulala si Pulgoso at ang babaeng kasama niya sa itsura na nagbukas sa kanila. Nandyan ba si Doming? Dominador Talumpati? Ani ng babae na nasa 30 na mahigit. Napasandal si Tikboy sa pader na para bang nag-e-emote. Kailan pa? Paano? Bakit ngayon ko lang nalaman na may kapatid ako sa labas? Ha? Sabay na sabi ni Pulgoso at ng kawani ng gobyerno. Kuya, nandito po ba si Tiyo Doming o buhay pa po ba siya? Tanong ni Pulgoso sa seryosong muka. Tumaas ang kilay ni Tekla at bagyang yumuko para magpantay ang sukat nila ng bata. Anong tawag mo sa akin? Kuya talaga? Naka-eyelash extensions? Mayroong lipstick? Kuya lang ang tatawag mo sa akin? Naiinis na wika ni Tekla. Naku sir, pasensya na kayo sa bata kasi hindi niya alam ang… Shut up! Isa ka pa? Gandang-ganda ako sa sarili ko tapos… Sir? Ma'am, madam, ate, ganun dapat. Napayoko ang babae sa sinabi ni Tekla kung saan ay halos 2 oras na silang nakatayo sa labas kahihintay. Isang malakas na palo ng tsinelas sa ulo ang ginawa ni Mang Doming sa anak dahil sa narinig nito mula kay Tikboy. Anong ate at ma'am ang pinagsasasabi mo dyan, Tiburcio? Saka ka na mag-ambisyon kapag may matres ka na. Bulyo pa ni Mang Doming. Napatingin ito sa kanilang panauhin at sa batang kasama nito. Ano po ba ang atin? Tanong ni Mang Doming at biglang yumapos ang bata sa matanda. Ang tatay, Tiyo Doming. Umiiyak na wika ng bata. Kinalas ni Mang Doming ang bata mula sa pagkakayapos nito sa kanya. OMG tay, hindi ako na-inform na naging sugar daddy ka at nagbunga pa talaga. Ani pa ni Tekla. Ay hindi po, taga-kawani po kami ng gobyerno at sinamahan ko lamang po si Pulgoso rito. Sa inyo po siya hinabili ni Mang Delpin at Aling Rosa bago sila nawala. Ani ng babaeng kasama ni Pulgoso. Doon na napagtanto ni Doming na anak pala yun ng pinsan niyang si Delpin. Pinapasok ni Doming ang kanilang bisita at pinaupo ito. Kinuwento lahat ng bata ang nangyari. Ayaw pang maniwala ng kasama niyang babae ng mga asubang ang pumaslang sa mga magulang ni Pulgoso at naintindihan naman ito ni Doming. Nagpaalam na ang babae at naiwan na si Pulgoso sa kanilang bahay. Nakataas ang kilay ni Tekla habang palakad-lakad sa paligid ni Pulgoso. Tiyo, ito nga pala mga gamit ni tatay. Sabi niya, dapat ingatan ko ang mga ito pero memorize ko na po lahat ng laman ng mga libro at libreta ng itay. Wika pa ni Pulgoso. Nalaki ang mga mata ni Doming sa sinabi ng bata.
Abay, ang dami nito ah. Kita mo, Tikboy. Abay, daig ka pa ng batang ito ah. Parang sa'yo yata matutupad ang pangarap ko, iho. Kumain ka na ba? Anong paborito mo? Ani man Doming at inihatid ang bata sa kwarto ni Tekla. Teka po, Itay. Bakit sa kwarto ko? Di ba Pulgoso name yan? Alaga ni Marimar yan, dapat sa kulungan ng aso. Pagmamaldita ni Tekla. Tinignan ng bata si Tikboy mula ulo hanggang paa. Paborito kasi ni nanay si Marimar noong buntis pa siya sa akin. Akala niya babae ako kaso lalaki. Seryoso na ipapangalan niya sa akin kaso nagkamali ang gumawa ng birth certificate ko eh. Sabi ni mama kapag babae Marimar at kapag lalaki yung mahal ni Marimar na palagi niyang kasama. Pulgoso po ang inakala ng nasa registrar kaya ganun eh. Wow, pang MMK palang pinagmula ng pangalan mo. Well, amoy aso ka rin naman kaya parang bagay ka din. Ani pa ni Tekla. Ako amoy aso, ikaw naman po parang pulgas. Seryosong wika ni Pulgoso. Abay lokong bata to ah. Ani Tekla at akmang babatukan na ang bata pero pinigilan ito ni Mang Doming. Ikaw naman kasi ang nauna. Wala namang ginagawa sa iyo ang bata. At isa pa, sa kwarto mo siya matutulog. Sa papag na nasa kabilang kwarto ng sina Caleb at Efren, hindi rin pwede sa akin at ayokong may gumagalaw ng mga gamit ko. Pagkarating sa kwarto ni Tekla ay agad na inilibot ng bata ang kanyang paningin sa buong paligid. O iyo, dito ka na lamang muna sa papag ah. May isang kutsyon naman ako sa kwarto. Saka may isang bakanting aparador si Tikboy. Doon mo na lang ilagay ang mga gamit mo ah. Ani Mang Doming. Tiyo, bakit ganito ang kwarto ni Kuya? Puro kulay pink at Barbie. Bakla ba siya? 50-50. Ano pong 50-50? 50-50 na lang ang pasensya ko riyan sa kuya mo. Ate raw po sabi niya, nagalit nga po nang tawagin kong kuya eh. Mas malaki pa nga siyang tignan kay tatay. Putol ni Pulgoso sa sinabi ni Doming. Naku, wag mo na lang isipin yon. Kung pagod ka, pahinga ka muna. At mamaya na tayo magkwentuhan. Tinulungan na ni Doming na magayos ng kanyang higaan si Pulgoso dahil si Tekla ay umalis na para mamalengke. At nang sandali ring yon ay nasa gubat na ang magamang Efren at Caleb para manguha ng panggatong at nagbabaka sakali rin na makahuli ng baboy ramo. Magdidilim na nang makarating ang mga ito sa bahay. Bigla namang nagising si Pulgoso ng sandaling yon ay inilapag na ng magamang Efren at Caleb ang nakuha nilang mga panggatong at nahuling baboy ramo. Masayang nagkukwentuhan ng magama nang biglang tumilapon na lamang ang mga ito. Pag-apak pa lamang nila sa ikatlong baitang ng hagdanan. Kumalabog ang mag-ama sa lupa ng puntong yon. Pagtingin nila sa pintuan ay nakita nila si Pulgoso na galit na nakatingin sa kanila. Maling baitang ang inapakan ninyo. Oro, plata, mata, kamatayan. Sambit ni Pulgoso at tumalon kina Caleb. Mga aswang! Sambit pa ni Pulgoso. Nagalit si Caleb at bahagyang nagbago ito ng anyo at isinandal ang bata sa pader. Caleb, ibaba mo ang bata. Loko ka talaga no. Totoong aswang naman tayo. Ibaba mo siya o malilintikan ka sa akin. Sigaw ni Efren sa anak. Umahangos sa takot si Pulgoso at bumalik sa anyo ng pagiging tao si Caleb. Agad namang lumabas si Doming nang marinig niya ang kumusyon. Ano bang nangyayari dito? Tanong nito. Bigla na lamang kaming inatake ng batang ito. Sino ba tong bata na ito, Doming? Tanong ni Efren. Ay si Pulgoso, anak ng pinsan ko. Pinaslang ng mga aswang pati ang asawa niya at siya lamang ang nakaligtas. Biglang nakaramdam ng awa si Caleb sa bata dahil sa narinig niya. Kaya pala ganun na lamang ang galit nito nang atakihin sila. Pasensya na po, hindi ko naman po kasi alam na posible palang maging magkaibigan ng mga elemento at tao. Lalo pa ang mga aswang. Ani Pulgoso na nahihiya sa nangyari. Naiintindihan ka namin, iho. Kahit sino naman na nasaksihan na pinaslang ng mga aswang ang kanyang pamilya ay normal na magiging gano'n ang kilos. Ngunit kilala mo ba kung sino sila? Tanong pa ni Efren.
Fabio po ang narinig kong tawag ni Itay sa pinakapinuno nila eh. Ang dami nila at kahit pa tumulong ako ng mga sandaling yun, hindi ko rin kakayanin. Kaya tumakbo na ako ng gubat para magtago. Ginamit ko ang orasyon ng sabulag na itinuro ni tatay para hindi ako makita ng mga aswang, kaya nakaligtas po ako. Nagkatinginan na magkaibigang Efren at Doming. Bagong kalaban na naman ang kanilang kaharapin. Nalaman din nilang minarkahan ng aswang si Pulgoso, kaya hindi malabong susundan ito ng mga pumaslang sa mga magulang niya. Kinaumagahan ni nakaupo at tahimik na nagmamasid lamang si Pulgoso sa bagong tahanan niya. Naaalala niya ang kanyang nanay Rosa na maaga pa lamang na nagwawalis ng kanilang bakuran. Maya-maya pa'y lumabas na si Tekla na nakadaster at may daladalang walis. Pakinding-kinding pa ito habang naglalakad para magwalis ng bakuran. Nagsalubong naman ang kilay ni Pulgoso habang nakatingin sa ginagawa ni Tekla. Kumakanta pa ito ng mataas habang nagwawalis. Kahit sobrang sintunado naman at natatawa na lamang si Pulgoso habang ito'y pinagmamasdan. Nang bumirit na si Tekla ay bigla na lamang may pumasok na insekto sa bibig nito, kaya nasabid nga ito. Natawa si Pulgoso sa nangyari pero agad ding tumigil nang makita siya ni Tekla na tumatawa. "Ano ba yan, Tikboy? Kaya aga-aga para kang kinakatay na uwak dyan. At bakit suot mo yung lumang duster ng nanay mo? Ubarin mo nga yan kung ayaw mong ikaw ang walisin ko dyan." Ani Mang Doming nakagigising lamang. "Tay naman, vocalization po ang tawag sa ganun. Umaga po talaga ginagawa yun at saka alangan naman sino magsusuot ng duster ni nanay. Di malamang ang unika ihapon niya at ako yun." Ani Tekla. "Paanong unika iha kuya? Mas lalaki ka pang tignan sa tatay ko eh." Sabat naman ni Pulgoso. "Hoy bata, huwag kang ang panira ng moment. Ikaw walisin ko riyan eh." "Tumigil ka na nga, Tikboy. Pasok na sa loob at magbihis ka na ron. Ikaw naman Pulgoso, kumain ka na ba? May buto roon. Puto. Baka gusto mo. Ano ba kasing nakain ng mga magulang mo at pangalan ng pang-aso pang binigay sa'yo?" Uwi ka ni Mang Doming. "Sige po tiyong, papasok na po ako." Matapos mag-agahan ay tinulungan ni Pulgoso si Caleb sa mga sinisibak nitong panggatong. Basa pa kasi ito kaya't pinagpapatong-patong niya sa hugis parisukat para matuyo ang mga ito. "Kuya Caleb, pasensya ka na nung nakaraan na. Hindi kasi pumasok sa isip ko na may mga mabubuting aswang din palang kagaya ninyo." Huminto muna saglit si Caleb sa pagsisibak ng kahoy. Hinihingal pa ito nang nanghingi ng maiinom na tubig kay Pulgoso na agad namang tumalima. Matapos uminom ay tumingin si Caleb kay Pulgoso. "Sa tingin mo ba Pulgoso, lahat din ba ng tao ay mabuti? Minsan walang pinagkaiba ang mga aswang sa mga tao. Kaya sa kahit na anong sitwasyon, kailangan marunong kang makiramdam." Natahimik naman si Pulgoso sa sinabi ni Caleb. Kahit paano naintindihan niya ang punto nito, na hindi sa anyo nababase ang kabutihan ng tao o nilalang. Habang tinutulungan ni Pulgoso si Caleb ay napalingon siya sa mga batang naglalaro ng saranggola. Napatingin din si Caleb sa mga ito. "Oh, gusto mo bang maglaro? Makipaglaro ka muna sa kanila, basta wag ka lang lalayo ah." "Sige po." Lumapit at nakipaglaro si Pulgoso sa mga bata. Sa isang kubo, nakaupo sa harap ng mahabang lamesa ang grupo ng mga aswang. Sa dulo nito kung saan ang lahat ay nakatingin ay ang kanilang pinuno na si Fabio. "Fabio, dinala sa pinsan ni Delpin ang anak niya at sa pagkakaalam ko'y kagaya rin yun ni Delpin. Alam kong tutugisin din tayo ng mga yon. Marami nang pinaslang si Delpin sa lahi natin at isa na roon ang anak ko. Ako ang papaslang sa anak ng antingero na yon." Ani ng isang matandang lalaking aswang. "Bata lang yon, Emong. Kaya't padalhan na lamang natin ang katapat niya." Naglalaro si Pulgoso at mga kaibigan niya sa may kapatagan. Nagkakatuwaan sila sa mga saranggola na kanilang ginawa. Nagpapayabangan pa sila sa kanilang mga gawa mula sa sukat at disenyo. "Ang ganda ng saranggola ko, hindi ba Pulgoso? Tinulungan ako ng tatay kong gumawa niyan." "Maganda rin naman na sa akin.
Kami ni Kuya at ni Papa ang gumawa eh. Nabitiwan ng isa sa kanila ang saranggola nito kaya't ang iba'y binitiwan rin ng kanila. Oh, sa susunod pagandahan tayo ng saranggola, dapat kakaiba, dapat astig, dapat nakakatakot. Mga lalaki tayo kaya… Naputo lang sinasabi ng matabang bata na may pagkamayabang nang biglang may nagsalita. Alam ko na, mga maligno. Ani ng isang batang bungal na kalaro nila. Subingit naman si Pulgoso. Nako, sabi pa naman noon ng tatay ko kapag pinagkakatuwan pa naman ng mga maligno bigla raw silang nagpapakita. Pero mga lalaki naman tayong lahat, hindi ba? Kaya dapat walang ikatakot. Ani naman ni Pulgoso. Ha? Oo, mga lalaki tayo at tapang atao. Ani ng matabang bata na tila pinagpapawisan pa. Dahil hapon ay nagsiuwian na sila sa kani-kanilang mga bahay. Si Pulgoso naman ay sineryoso ang hamon ng mga kaibigan niya. Kailangang mapabilib ko sila. Kaso paano kaya ako makakagawa ng makatotohanang saranggola na parang maligno? Ani pa ni Pulgoso na napapakamot ng ulo. Naglalakad na siya pauwi sa bahay ng tiyuhin niyang si Doming nang mapadaan siya sa mga nagkukumpulan ng mga tsismosa. Nagkukutuhan ng mga ito habang nakaupo sa mahabang bangko. Ay nako mare, alam niyo ba yung chismis? May nakita raw na manananggal si Berto sa bubungan nila noong isang gabi. Parang malaking ibon daw sa bubungan nila buntis pa naman yung manugang niya. Ani ng isa. Nako, unang apo pa naman kung sakali ni Berto, tapos magiging merienda lang ng manananggal. Nako, dapat magpatulong sila kina Mang Domeng at kay Tekla. Napangiti si Pulgoso sa kanyang narinig. Isang nakakalokong ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Pagka-uwi ng bahay ay sinalubong agad ni Tekla si Pulgoso. Hoy aso ni Marimar na nagkatawang tao, maligo ka nga dong at kakain na. Opo kuya. Nagpantigan tenga ni Tekla sa tinawag ni Pulgoso sa kanya. Tinasan niya ito ng kilay at pakembot-kembot pang naglakad papalapit kay Pulgoso. Anong kuya? Kita mong naka-miniskirt at ponytail ako with wheels? Kuya pa rin? Mula ngayon ate nang itatawag mo sa akin. Ate, intendye? Aray! Napasigaw si Tekla nang biglang may pumalo sa ulo niya. Inampas na pala siya ng kaldero ni Mang Domeng. Anong ate? Lilituhin mo pa yung bata kung ano ka Naku tikboy, tigilan mo yan trip mo Nakaka-bad trip. Saad ni Mang Domeng. Akala ko ba tanggap niyo na ako tay? Pero bakit ganyan? Bakit? Pagdadrama pa ni Tekla. Tanggap kita malamang. No choice na Nagladlad ka na. Hala sige, katayin mo na yung 2 manok na sinabi ko sa iyo at lulutuin ko yun panghapunan natin. Utos ni Mang Domeng kay Tekla. Napakamot na lamang ng ulo si Tekla habang papunta sa likod ng kanilang bahay na nakabakya pa. Lihim namang napangiti si Pulgoso at umiwas ng tingin kay Tikboy para hindi ito lalong mainis sa kanya. Pumunta ito sa kwarto at tinignan ng baul na pinaglagyan ng mga importanteng gamit ng kanyang ama. Walang kamali-mali si Pulgoso na sinundan pala siya ni Mang Domeng. Nakita ni Pulgoso ang nakatagong larawan ng kanyang mga magulang sa loob ng naturang baul. Kinuha niya ito at tinignan. Sa larawang yun ay kandong pa siya ng kanyang ina habang katabi naman ang kanyang amang si Delpin. Ang dami niyong iniwan sa aking mga gamit pero hindi niyo naman tinuro sa akin kung paano gamitin. Di sana nailigtas ko kayo sa mga nilalang na yon, Nay. Tay. Umiiyak na tura ni Pulgoso. Nahabag naman si Domeng sa kanyang narinig at nilapitan si Pulgoso at dinamayan. May dahilan ng Diyos kung bakit nangyari yon, Pulgoso. Huwag kang mag-alala. Lahat kami rito ay tutulungan ka. Bibigyan natin ng hustisya ang nangyari sa mga magulang mo. Nang sumunod na araw ay kasama na naman ni Pulgoso ang 3 kaibigan niya. Oh, kumusta na yung mga ginagawa niyo sa saranggola? Sa akin malapit nang matapos Pagyayabang pa ng kaibigan nila na si Tantan. Sigain ito at maangas. Sa akin konti pa lang, abala kasi si kuya sa pag-aaral niya Ani naman ni Mikmik. Ang mabait at medyo lutang sa kanila.
Wala pa nga akong nasisimulan eh. Natatakot akong pagalitan ng nanay kapag pinakialaman ko na naman yung gamit ng tatay. Ikaw ba Pulgoso, may nagawa ka na ba? Tanong ng mataba nilang kaibigan na si Buboy. Hindi alam ni Pulgoso ang itutugon dahil unang-una hindi niya alam kung paano gumawa ng saranggola. Oo, ginagawa ko na. Matatapos ko rin yun ayon sa napag-usapan natin. Pero teka, dapat gabi tayo magpalipad sa Biyernes doon sa may talampas para saktong-sakto naman sa mga ginagawa natin. Ani ni Pulgoso. Teka, gabi, sigurado ka ba Pulgoso? Baka pagalitan tayo ng mga magulang natin yan. Saad ni Buboy. Mga mahihina pala kayo eh. Di wag magpaalam, saka ngayon lang naman. Naduduwag ka ba Buboy? Saad ni Tantan. Napatingin naman ang matabang bata sa mga kaibigan nito. Ako, duwag? Mataba lang ako pero matapang ako no? Tugon naman ni Buboy ngunit sobrang kabado na siya sa plano nila dahil isa pa ay gabi yon. Matapos nilang maglaro ay nagsiuwian na sila. Pagkatapos naman ng hapunan ay nakita ni Pulgoso na nag-aayos ang tiyo Doming niya ng mga halamang gamot. Tiyo, para saan po ang mga yan? Tanong ni Pulgoso. Ito ba? Para ituroon sa manugang ni Berto. Buntis kasi yon at gabi-gabi na raw na dinadalaw sila ng aswang. Uhulihin namin ang Kuya Tikboy mo yon. Sagot naman ni Mang Doming at nakangiting tumingin kay Pulgoso. Pwede po ba akong sumama tiyo? May ibang alam naman po akong orasyon para protektahan ang sarili ko na itinuro pa ni tatay. Turuan niyo na lang po ako ng dapat kong gawin kapag sakaling aatakihin ako. Sabi ni Pulgoso. Natawa si Doming sa sinabi ng pamangkin dahil kabaligtaran ng motibasyon nito kumpara sa anak niyang si Tikboy. Pwes, para kay Delphin at habang bata ka pa, tuturuan na kita. Maaga kang gumising bukas at pag-aralan natin ang ilan sa mga libro at libreta ng tatay mo ha. Sa ngayon matulog ka na muna. Tuwang-tuwa si Pulgoso sa sinabi sa kanya ng tiyo Doming niya. Naglinis na muna siya ng katawan at nagbihis saka pumasok sa silid nila Tikboy. Napasigaw naman siya ng pahiga na sana siya at napalingon sa kama ni Tikboy. Nakangisi kasi si Tekla habang naka-facial mask. Maligno! Sigaw niya. Nagtakbuhan naman si Mang Doming, Caleb at Efren doon sa kwarto ni Tekla. Dala ni Mang Doming ang kanyang tansong tabak samantalang nasa anyong asubang naman sina Caleb at Efren. Sigaw pa rin ang sigaw si Pulgoso habang nakapangalumbaba naman si Tekla at nakataas ang kilay niyang nakatingin lamang kay Pulgoso. Nasaan ang maligno? Nasaan? Saad ni Mang Doming. Napasa po ito ng mukha ng malamang si Tekla pala ang tinutukoy ni Pulgoso. Grabe naman makamaligno tong batang to. Ni hindi na nga ako nagreklamo na pang-aso ang pangalan mo. Facial mask ito, pampaganda, kalokang batang to. Ani Tikboy. Pampaganda? Nagmukha ka nga maligno dyan sa pinaglalagay mo sa mukha mo. Langya kang bata ka. Nabulahaw patuloy kami nila Efren dahil sa'yo. Galit na tura ni Mang Doming. Oops, tay, don't say bad words. If mukha akong maligno tapos tatay ko kayo so, kanino ako nagmana? Ay malamang kay nanay. Ani pa ni Tekla. Nainis si Mang Doming sa sinabi ni Tekla kaya't kinuha niya ang isang tsinelas at akmang iyahampas ito kay Tikboy. Pero inawat na siya nila Efren at Caleb at binitbit papunta sa kwarto nito. Tama na yan kaibigan, matulog na tayo. Ang alta presyon mo. Saad ni Efren. Isinara naman ni Caleb ang pinto ng kwarto nila Tikboy. Si Pulgoso naman ay agad na nagtalokbong ng kumot. Kinabukasan, kasama si Tikboy ay dinala ni Mang Doming si Pulgoso sa likod ng kanilang bahay kung saan may maliit na lumang kubo hindi kalayuan sa kubo nila Efren. Wait, ano pong gagawin natin dito tay? Tanong ni Tikboy. Tulungan mo si Pulgoso na ilabas yung mga dinala namin nila Caleb na mga butas na drum na hiningi ko sa bayan. Ano pong gagawin niyo sa mga yon, tiyo? Dagdag tanong pa ni Pulgoso. Ngumiti lamang si Doming sa dalawa. Nilabas nila Pulgoso at Tekla ang sirang drum. Pinahati ito ni Mang Doming kay Tekla. Tay, para saan ba to? Akala ko ba training kay Pulgoso? Bakit hard labor day ko pa yata ang nangyari?
Reklamo ni Tekla. Magtigil ka nga, Tikboy. Hindi nga umaangal si Pulgoso na pinagakot ko ng lupa eh. Tignan mo. Ani Mang Doming sabay turo kay Pulgoso na hirap na hilahin ng sako na may lamang lupa na pinala pa nito sa gilid ng kanilang bahay. Hindi nga nagrereklamo pero halos mapigtas ng ugat kakahila na sako. Tay, at child labor yarn. Ani pa ni Tekla kay Mang Doming. Di tulungan mo. Dali na, bago ikaw ang hatiin ko riyan gaya ng drum na hawak mo. 10 pang gagawin mo. Pero dyan pa lang sa isa'y wala pa sa kalahati ang nahihiwa mo. Tay, wala pong manananggal na beke. Ani Tikboy at tinulungan na si Pulgoso. Para maging madali ay nilagay nila ang nahakot na lupa sa isang maliit na kariton. Nilagay nila ang mga ito sa mga hinilera na putol na mga drum ni Mang Doming at pagkatapos ay pinunlaan ng mga ito ni Mang Doming ng mga gulay. Ilang bulaklak at halamang gamot. Halos buong maghapon din ang naging trabaho nila at sa gawaing yon. Kahit nakita na ang pagod sa mukha ni Pulgoso ay nakikita ni Doming na naaaliw ang bata sa ginagawa nila habang si Tekla ay panay ang punas ng kanyang pawis at paypay sa sarili. Tay naman, akala ko ba training? Bakit naging gardening to? Ani pa ni Tekla. Ang saya nga po kuya eh. Naalala ko ganito rin yung ginagawa ni Itay kapag hindi niya ako pinaglalaro. Ganito ginagawa namin. Mga gulay at halamang gamot ang tinatanim ni tatay sa mga lumang container at si nanay naman sa mga bulaklak. Nakangiti si Pulgoso habang nagkukwento ngunit napalitan din agad ng lungkot nang maalala na wala ng mga magulang niya. Kaso, hindi na namin magagawa muli yun. Dugtong pa nito. Nalungkot naman ang mag-amang Tikboy at Doming para kay Pulgoso. Ay naku, wag ka ng masad. Susunod ka rin. Welcome ka naman dito sa amin. May ate ka rito which is me. Kuya na si Baby Caleb, Daddy Efren and Lolo Doming. Binatukan ni Mang Doming si Tekla sa sinabi nito. Hinuli mo pa talaga ako para maging lolo. Halos kaedad ko lang naman si Efren at Delpin eh. Ani pa ni Doming. Sige nga tay, ilang years? Napaisip si Doming sa tanong ni Tikboy. 10 lang naman o siya, tama na muna yan. Maganda kayo Tikboy at Pulgoso. Pupunta tayo kina Berto mamayang gabi. Ani pa ni Doming. Biglang naalala ni Pulgoso na may usapan nga pala sila ng kanyang mga kalaro. Lagot, wala pa ako nagagawa. Paano kaya to? Bulong ni Pulgoso sa sarili. Sa bahay ni Berto. Ilang buwan na ba yang tiyan mo, iha? Tanong ni Doming. Nasa 7 na po. Nilibot ni Doming ang paningin sa kabuuan ng bahay ni Berto at napansin niyang maraming butas at siwang ito na napansin din ni Tekla. Ano ba namang bahay to, Mang Berto? Sobrang welcome naman ng mamboboso rito at tiktik. Parang mukha nyo ang daming pores. Napakamot na lang ng ulo si Berto dahil totoo nga namang hindi maayos ang pagkakagawa ng bahay niya. Kaya nga Tikboy wala pa kasing pera sa ngayon para ayusin to. Loko kasi yung gumawa nito si Dodi. Ay kaya naman pala, sa lubong paningin nun ang galing mong kumuha ng karpintero. Duling pa talaga. Napapailing na wika ni Mang Doming at napakamot na lamang din sa ulo si Berto. Ilang linggo nang binabalik-balikan ng mga aswang ang bahay ni Berto. Lagi ring napapansin ng manugang nitong buntis na si Sonia ang mga kahina-hinalang tao na panayandaan sa kanila at kumakatok ng hindi sinasabi kung ano ang pakay. Kaya't nabahala na si Berto at ang kanyang anak sa kaligtasan nila lalo na sa manugang nito na nagdadalang tao. Sumapit ang 10:00. Umaalulong na ang mga aso ng mga kapitbahay at kumukulo na ang langis na dala ni Doming. Nandyan na sila tay. Ani Tekla na kinabahala ni Berto. Nandyan na sina Kuya Caleb at Tatay Efren. Sabat naman ni Pulgoso. Alam nila Caleb na may kaharaping elemento sila Mang Doming. Kaya naman nandoon sila bilang kaalalay. Naramdaman naman ni Doming na may pumapaligid na sa labas ng bahay at nararamdaman iyon ni Tekla at Pulgoso. Hindi sina Kuya Caleb ang nararamdaman kong aura, tiyo. Iba po sila. Sila?
Ibig sabihin, marami. Mahabangin langit. Natatakot na turan pa ni Berto. Nagumpisa nang makarinig ng kalabog sa labas ng bahay sina Doming at yun ay sina Caleb at Efren na nakikipagsagupaan sa mga aswang. Liban doon ay naririnig din nila na tila ba may naglalakad sa bubong ng bahay at kumakaluskos kasabay ng tila pagpagaspas ng malaking ibon. Miguel, Itay, natatakot na po ako. Saad ni Sonia na manugang ni Berto. Naalala ni Pulgoso na suot nga pala niya ang tarabungko ng ahas ng kanyang ama. Hinawakan niya ito at nagdasal. Kahit wala pa siyang alam sa mga orasyon para rito ay tila ba nakikisukob naman sa kanya. Ang naturang mutya at alamang nais niyang gawin at mangyari. Kinuha ni Pulgoso ang buntot ng pagi na dala ng tiyo Doming niya. Nang hindi ito namamalayan, matapang na pumanaog ng bahay si Pulgoso para makipaglaban kasama ni Caleb at Efren. Samantala habang nasa labanan si Caleb, ay nanghiram ng damit ni Sonia si Tikboy. Ano ba naman yan, Tikboy? Sinusugod na nga tayo ng mga aswang. Naisipan mo pa talagang mag-change outfit? Damit pa talaga ni Sonia ang nakursunadahan mo. Galit na wika ni Mang Doming ngunit ngumiti lamang na nakakaloko si Tekla. Anong ako? Maternity dress ang inaarbor ko kaya dapat mukhang buntis ang magsusuot nito. Saad ni Tekla sabay tingin sa bilugang tiyan ng tatay niyang si Doming. Nanginginig na sa takot si Sonia habang panay ang tingin sa kanilang bubong. Tila may naglalakad kasi rito dahil nayuyupi ang yero sa bawat galaw ng kung anumang nasa itaas nito. Ilang sandali pa'y nakarinig na ng pag-angil at kalabog si Mang Doming mula sa labas. Tila sagupaan ng mga malalaking aso dahil sa mga pag-angil na kanilang mga naririnig. Tikboy, lumabas ka at tulungan mo si Caleb. Ako na pong tutulong kina Kuya Caleb, tiyo. Sabat ni Pulgoso sabay labas ng bahay. Pipigilan pa sana siya ni Doming ngunit nakalabas na ito. Dinig na dinig ang mga kalabog at pag-angil sa labas ng bahay ni Berto. Samantalang si Pulgoso naman ay kinuha ang tirador na nakasuksok sa kanyang bulsa at ilang piraso ng pinatuyong bawang. Mabuti na lang nag-review ako ng mga hinabiling libreta ni tatay at nalaman kong orasyon para pala kasi ng simpleng sandata. Ani Pulgoso at inosala ng dasal ang tirador at bawang na dala-dala niya. Ipinukol niya ito sa asubang na papunta sana sa kinaroroonan niya at sa sentido din ng isang asubang na sinasagupa ni Caleb na noon ay sumasakal dito. Natumba ang nilalang at napalingon si Caleb sa kinaroroonan ni Pulgoso. Salamat, Pulgoso. Ngumiti lamang si Pulgoso at sinenyasan si Caleb na mayroon pang isa sa likuran niya. Kaagad itong nilusob ni Caleb at sinakmal. Aswang laban sa aswang ang naging ganap ng mga sandaling yon. Samantalang si Tikboy naman, sinusukat ang duster ni Sonia sa tatay niyang si Doming. At bakit naman panay ang sukat mo ng duster ni Sonia sa akin, Tikboy? Hindi ako nagsusuot ng ganyan. Ngunit ilang sandali pang ay suot na ni Doming ang damit ni Sonia. Pigil ang pagtawa nilang lahat at kahit naiinis ay ginawa na lamang ito ni Doming na naaayon sa plano ng anak. Kapag ito pumalya, Tikboy, maghanap ka na ng ibang bahay at tatay. Mariing wika ni Doming. Pinatapat ni Tekla si Doming sa higaan ni Sonia. Nang mga sandaling yon, may ipinahid din si Tekla sa tiyan ng tatay niya na kapag naamoy ng aswang ay aakalain niyang amoy ng babaeng buntis. Si Sonia naman ipinagsuot niya ng mga pangontra para hindi ito agad malapitan o maamoy ng mga aswang. Sakto namang dumungaw ang isang tiktik sa bubungan ni Berto. Sa unang silip ay si Sonia ang nakita nito, ngunit nang ilabas na niya ng paunti-unti ang kanyang dila ay wala itong kaalam-alam na inabangan na pala ito ni Tekla at si Mang Doming na nasa tapat nito. Mga 3 tangkal na lamang ang lapit ng dila ng nilalang nang bigla itong hatakin ni Tekla at inipit ng nail cutter ang dila ng tiktik. Ang landi mong aswang ka, sino-sino na lang dinidilaan mo itong bagay sa iyo. Nail cutter na pinanggupit ko pa sa kuko ng tatay kong may alipunga. Ewan ko na lamang kung hindi ka pa matetano rito. Saad ni Tekla. Agad namang kinuha ni Mang Doming ang itak na nasa tabi niya at pinutol nila ang dila ng nilalang. Umangil ito ng malakas at kumalabog din sa bubungan ng bahay. Napasigaw sa takot si Sonia dahil dito. Mahal, kumalma ka. Masama sa anak natin kapag nininervyos ka. Nag-aalalang tura ni Miguel sa asawang si Sonia.
Ay wow, kalmado pa nga si Sonia sa iyo eh. Kanino bang tuhod niyang nanginginig ha Miguel? Saad ni Tekla kay Miguel habang nakataas ang kilay na nakatingin sa mga binti ni Miguel na literal ngang nanginginig dahil sa takot. Lumabas na rin noon si Tekla. Natuwa pa si Mang Doming dahil tutulong na ito kina Caleb. Maigi Tikboy, tulungan mo makipaglaban si Caleb at Efren sa labas. Anong makikipaglaban? Nasa labas ang banyo nila. Kanina pa ako naiihitay. Napakuskus ng mukha si Mang Doming dahil sa inis. Ngunit bago pa man makababa si Tikboy ay nagkasalubong na sila ni Pulgoso dahil hinahabol ito ng nilalang. Nakalusot si Pulgoso sa gilid ni Tikboy at dahil malapit na ang nilalang ay agad nasipa ito ni Tekla, ngunit sa kasamaang palad ay nawalan siya ng balanse kaya nahulog siya sa hagdan. At hindi ito namalayan ni Pulgoso. Diretsyong kinuha lamang ng bata ang itak na nasa kamay ni Doming na ikinagulat naman ng matanda. Inihaplos ni Pulgoso ang mutya ng ahas na nakuha niya sa baul ng kanyang ama sa itak na hawak niya at nag-usal ng dasal. Matapos nun ay sinugod niya ang natitirang aswang. Nang mga sandaling yun din ay may manananggal na natanaw si Pulgoso, ngunit tinaga muna niya ang natitirang kalaban. Namangha naman sina Caleb at Efren sa gilas na ipinamamalas ni Pulgoso. Mahusay iho, saan ka natutong makipaglaban? Magiliw na tanong ni Efren. Sa eskwelahan po, may mga kaeskwela po kasi ako na parang ginawa ng meriendang pakikipag-away. Abay hindi naman syempre ako papatalo. Napangiti si Efren sa tuwa kay Pulgoso. Samantala, sumisigaw naman si Tekla na para bang kulob ang boses nito at nakatago. Hinanap nila ito at nakita itong nakataob sa isang malaking balde na nasa gilid ng hagdanan nila Sonia. Mabilis na nilapitan ito nila Caleb dahil tila hirap na itong ihahon ng kanyang sarili. Sumilip naman sa may pinto si Mang Doming at nakita niyang inaalis nila Caleb si Tekla sa malaking balde. Ano ba yan Tikboy? Nasa peligro na nga ang lahat, nagawa mo pang mag-swimming sa balde. Galit na wika ni Mang Doming. Humahango si Tekla ng maahon nila Caleb at Efren. Tay, muntik na nga ako malunod sa isang tabong tubig. Papagalitan niyo pa ako. Tinulak ako ni Pulgoso sa hagdan kaya dumiretso ako sa balde. Ani Tekla habang pinupunasan ng sarili. Samantala hindi naman nila namalayan na sinundan pala ni Pulgoso ang manananggal na dumapo sa bubungan nila Sonia. Kung ang tik-tik lang ang napuruhan ni Tatay Doming, lagot ka naman sa akin ngayong babaeng paniki. Ani Pulgoso sa sarili habang dala ang tirador at bilog na papel na may nakabalot na asin at dinikdik na bawang. Pinagandaan ko to kaya humanda ka. Ako ang magkakaroon ng pinakaastig na saranggola sa kanila. Dagdag pa ni Pulgoso. May kinuha sa kanyang bulsa si Pulgoso habang nakasunod sa manananggal. Isang maliit na bote na may lamang langis. Galing ito sa baul ng kanyang ama. Isa ito sa mga pangontra laban sa mga nilalang. Suot ni Pulgoso ang mutya ng ahas, ang isa sa pinakamahalagang mutya ng kanyang ama na hindi nito naisuot nang biglang nilusob ang tirahan nila ng mga nilalang. Kung ang Boy Scout ay laging handa, abay ako yun. Siguro kung suot ni tatay itong mutya nito nung sinalakay kami, baka buhay pa sila ni nanay. Pero ngayon titiyakin kong may luluhod na. 50%. Teka, 50%? Dapat ko pa palang malaman kung nasaan ang kalahating katawan ng manananggal. Maswerteng nakita niya agad ang kalahating katawan ng manananggal. Masyado pang malalim ang gabi kaya't hindi pa ito bumabalik sa kalahating katawan niya. Kinuha ni Pulgoso bilang pagkakataon yon para itago ito. Kinuha niya ang itim na telang isinuksok niya sa kanyang likuran at ibinalot niya rito. Hinila niya ito sa isang tagong lugar at tinabunan ng mga dahon at sanga ng puno. Ang mga kalaro naman ni Pulgoso ay nasa may talampas na at naghihintay sa kanya. Nasaan na kaya si Pulgoso? Siyang nagaya sa atin dito pero siya yung wala pa. Saad ng matabang bata na si Buboy. Humanda sa akin yung kapag hindi siya nagpakita sa atin. Ani naman ni Tantan. Samantalang matapos na may tago ni Pulgoso ang kalahating katawan ng manananggal ay muling sinundan niya ito. Pumapagaspas ang pakpak nito sa masukal na dinaraanan niya. May mga mayayabong kasing mga puno sa gilid ng kalsada. Kalaunan ay napansin ni Pulgoso na patungo sa may talampas ang direksyon ng manananggal.
Naalala niyang naroon ang mga kaibigan at baka atakihin ang mga ito ng manananggal. Kumuha ng isang binilog na asin si Pulgoso at ibinala ito sa kanyang tirador. Nakaposisyon na siya at kinuha ang atensyon ng manananggal. Hoy, manananggal! Tawag ni Pulgoso. Umangil habang marahang umaharap kay Pulgoso ang manananggal. Nalilisik ang mapupulang mga mata nito at galit na tumingin sa kanya. Bigla namang nakaramdam ng takot ang bata nang humarap ito sa kanya. Buhaghag ang buhok at ang mga kuko nito'y matatalas na tila sabik ng sumakmal ng laman ng tao. Idagdag pang mahaba nitong dila kung saan dumadalo yung malapot nitong laway. Napalunok ng sariling laway at kinakabahang napataras si Pulgoso. Aba, kapag sinoswerte nga naman, hindi ko man nadali ang buntis. Mayroon namang batang kusang lumapit sa akin ngayon. Ani pa ng manananggal. Lumipad ito papunta kay Pulgoso. Agad din namang tinirador ito ng bata ng makailang ulit. Nasaktan ng nilalang dahil nga gawa sa asin ng bala na ginagamit ni Pulgoso. Ngunit parang hindi natinag doon ng nilalang. Sa takot ay napataras at natumba ang bata. At hindi sinasadyang lumantad ang mutya ng ahas na nakatago sa kanyang leeg bilang kwintas. Naaamoy ko ang pagiging antingero sa maliit na katawan mong yan. Pero hindi ka makakaligtas sa akin ngayong gabi. Ani pa ng manananggal. Dinaluhong nito si Pulgoso. Ikinampay nito ang malalaking pakpak para hindi makakilos ng maayos ang bata. Dahil sa payat na pangangatawan ni nakakayang magtago ni Pulgoso sa mga tao kung saan may malalagong mga sanga. Umanap siya ng pwesto at muling sunod-sunod na itong tinirador. Ngunit kaunting pinsala lamang ang natatamo ng manananggal sa ginagawa niya. Takbo at iwas na lamang ang nagagawa ni Pulgoso ng mga sandaling yon. Nakakita ng matinik na sanga si Pulgoso. Kinuha niya ito at iniharap sa manananggal. Inubad niya ang suot na mutya ng ahas at inilagay ito sa kamay niya kung saan niya hawak ang matinik na sanga. Naging maingat siya sa paghawak nito dahil maaari siyang masugatan dito kapag inihampas na niya ito sa nilalang. Parang magiging merienda na yata talaga ako ngayong gabi ah. Pabida ka kasi Pulgoso. Saad ni Pulgoso sa kanyang sarili. Muli siyang dinaluhong ng manananggal. At sa pagkakataong ito, buong lakas na inampas na niya ito. Napaangil at nasugatan ng nilalang sa kanyang ginawa. Natuwa naman ng bata dahil nasaktan at napuruhan niya ang nilalang sa kanyang ginawang pag-atake. Pumosisyon na parang Bruce Lee na idol ng tatay niyang si Delpin, itong batang si Pulgoso. Ano? Lalaban ka pa? Akala mo natatakot ako sa'yo? No, you're wrong. Pagyayabang ni Pulgoso. Ngunit nang biglang umatake na naman ang manananggal at kinampay ang malakas na mga pakbak nito, ay hindi sinasadyang nawala siya sa balanse at natumba. Agad na kinuha iyon ng manananggal bilang pagkakataon para damputin si Pulgoso at ilipad pa itaas. Walang nagawa ang bata kundi ang sumigaw at magpumiglas. Ito na ang huling gabi mo dahil magiging hapunan ka na. Saad pa ng manananggal. Biglang naalala ni Pulgoso ang kalahating katawan nito. Hapunan? Kapag ginawa mo akong hapunan, hindi mo malalaman kung nasaan ang kalahating katawan mo. Kalmadong wika ni Pulgoso at nagpangalumbaba pa. Ano bang sinasabi mo? Akala mo hindi ko pinaghandaan ito? Makakain mo nga ako ngayon. Hindi na ako aabutan ng sikat ng araw. Pero ikaw, pag sikat ng araw, wala ka na rin. Kaya mamamatay man ako, susunod ka rin. O diba, wala pang 24 oras ang karma. Dahan-dahan naman sa paglipad at nasusuka na ako. Litanya ni Pulgoso. Nabahala ang manananggal sa mga sinabi nito. Huwag mo akong linlangin bata. Hindi ka na makakauwing buhay sa pamilya mo. Ngunit walang naging pakialam si Pulgoso. Pamilya? Wala naman talaga. Pinas lang ng mga kauri mo eh. Sige lang, last supper mo na rin naman ngayon. Tinago ko ang half body mo eh. Nakaramdam ng pagkabahala ang manananggal sa sinabi ni Pulgoso. Kaya tumiba ito ng direksyon na tumungo sa kung saan iniwan ni Pulgoso ang kalahating katawan niya. Nainis ang manananggal nang hindi niya ito makita. At dahil sa galit ng manananggal ay winasiwas nito si Pulgoso. Nasaan ang kalahating katawan ko?
Magsisisi kapag hindi mo sinabi kung saan mo ito tinago. Iniagis ng manananggal si Pulgoso sa lupa kaya't nagpagulong-gulong ito. Marahang tumayo ang bata at naramdaman ang sakit ng pagkakahulog sa kanya. Mas magsisisi kapag nabagok ang ulo ko at namatay ako sa pagkakahagis mo. Ginawa mo ba naman akong bola ng bowling ball? Kung makahagis ka, sasabihin ko kung nasaan pero sa isang kondisyon. Ani Pulgoso at malokong tinignan ng manananggal na noon ay galit na nakatingin sa kanya. Samantala, sa kinaroroonan nila Doming ay biglang napansin nito na nawawala si Pulgoso. Teka, nasaan ba si Pulgoso? Tay naman, sa name palang gets nyo na, baka gumala na naman yon. Tugon ni Tekla. Anong gala? Sinugod tayo ng mga aswang abay bakatin na ngayon. Halika Caleb, tulungan mo akong hanapin ang pamangkin ko. Mumultuhin ako ni Delpin kapag may nangyaring masama sa anak niya. Paalis na sana sina Doming at si Tekla naman ay nagpupunas ng kanyang sarili nang hindi sinasadyang may tulak ito ni Caleb at tumaob muli sa balde. Hindi na nila napansin yon, buti na lamang at naroon si Berto at hinilang muli si Tekla. Papungas-pungas si Tekla nang muling may iahon. Ano ba yan? Hahanapin si Pulgoso dahil nawawala. Pero parang ako yung muntik nang mawala ng buhay. Saad ni Tekla. At dahil basa na ang damit ay nakisuyo si Tekla kina Berto na makikihiram na muna ito ng damit. Binigyan naman ni Berto si Tekla ng damit ngunit hindi ito nagustuhan ni Tekla kaya't nakihiram na lamang ito ng duster ni Sonya. Salamat dito Maring Sonya. Susundan ko muna si Tatay. Buti na iwan niya itong buntot ng pagi at may weapon na ako ngayon. Ani Tekla bago tuluyang umalis. Habang nag-aalala silang lahat para kay Pulgoso at ang mga kaibigan naman ito'y naghihintay sa kanya ay daladala na ni Pulgoso ang laruan niya na iniwan na muna niya saglit sa hindi kalayuan. Nakita siya ng mga kaibigan niya na walang dalang saranggola ngunit napakalawak ng ngiti nito. Oh, asaan ang saranggola mo Pulgoso? Abay kanina pa kami rito. Dala na namin yung mga gawa namin tapos ikaw wala pa. Saad ni Tantan na maangas na bata. Oo nga. Eto, tingnan mo naman ang gawa namin ng kuya ko. Parang zombie, hindi ba? Pagyayabang ni Buboy. Zombie? Hindi naman mukhang zombie yan eh. Parang kamukha ng kuya mo kakapuyat sa kausap niyang walang label sabi ng kapitbahay niyo. Kalmadong wika naman ni Mikmik habang pinapaikot sa daliri ang lubid ng kanyang saranggola. Anong sabi mo? Ang sayo nga. Hindi naman maligno eh. Ang usapan natin nakakatakot pero ang gawa mo hugis tsinelas. Galit na tugon ni Buboy. Kalmado siyang tinignan ni Mikmik. Kung hindi ito nakakatakot, bakit ka tumatakbo? Papalayo ka kapag bitbit ng tsinelas ng pamalo ng nanay mo eh. Tugon naman ni Mikmik. Pumagit na naman si Tantan na tinawat na ang dalawa. Tumigil nga kayo. Ikaw Pulgoso, nasan ang gawa mo? Tignan mo ang sakin. Si kamatayan ng itsura. Matagal namin tong ginawa ng tatay ko kaya ganito kaganda. Pagyayabang pa ni Tantan. Napangiti na lamang si Pulgoso. Yan bang mga gawa nyo? Higit na mas magandang sa akin. Kahit walang lubid na kokontrol ko. Realistic pa. Makatotohanan. Pagmamalaki pa ni Pulgoso. Nagtinginan at nagbulungan ng mga kaibigan ni Pulgoso. Talaga lang sige nga ipakita mo. Saad pa ni Tantan. Umalis saglit si Pulgoso. Nakangisi pa si Tantan dahil kumpiyansa siyang sa kanya ang higit na mas maganda sa kanilang lahat. Huy, Pulgoso, nasaan ang gawa mo? Sigaw pa ni Buboy. Heto na, saglit lang. Tugon naman ni Pulgoso. Halika na, tinihintay na tayo ng mga kaibigan ko. Tawag ni Pulgoso sa manananggal. Nakarinig ng pagaspas ng isang malaking ibon ng mga bata mula sa kinaroroonan ni Pulgoso. Teka, ano yun? Sabay-sabay na wika ng tatlo. Ito ang saranggola ko. Wika ni Pulgoso sa mga kaibigan habang kinakampay ng manananggal ang kanyang mga pakpak. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa mga kaibigan ni Pulgoso. Nakanganga silang lahat habang nakatingin sa nilalang nakasama ni Pulgoso. Umangil ito dahilan para magsitakbuhan ng mga bata pero sa halip na papalayo ang pagtakbo nila ay paikot-ikot lamang sila hanggang sa magkabanggaan.
Manananggal, manananggal, ayoko pang mamatay. Magpapatuli pa ako eh. Puro taba po ang katawan ko, baka ma-high blood kayo. Umiiyak na tura ni Buboy sa manananggal. Pulgoso, asubang ka, nanay mo ba yan? Ani pa ni Tantan. Wow, ang astig ng nanay ni Pulgoso. Ginawa niyang saranggola. Sana ganyan din ang nanay ko. Natutuwang sabi ni Mikmik. Napakunot na lamang na noo si Pulgoso habang pinakikinggan ng kanyang mga kaibigan. Mga sira, hindi. Sinugod nito at ng ibang asubang yung bahay ni Mang Berto. Napaslang nila Tiyo Doming ang ibang mga kasama niya at nakapagpatumba rin ako. At ito naman sinundan ko tapos tinago ko yung kalahating katawan niya. Sabi ko, hindi ko bibigay hanggat hindi siya pumapayag na maging saranggola ko. Wala kasi akong nagawang saranggola eh. Ani Pulgoso at napakamot ng ulot na payo ko. Hoy bata, ituro mo na kung nasaan ang kalahating parte ng katawan ko at malapit nang magbukang liwayway. Ani pa ng manananggal. Ay, oo nga pala. Biglang naalala ni Pulgoso na hindi pala niya kabisado ang masukal na parte na pinagtaguan niya. Tinuro niya sa manananggal ng lugar kung saan hindi niya tiyak at nang pumunta nga sila roon ay hindi na nila ito mahanap pa. Na mga sandaling yun ay kasama na rin ni Pulgoso ang mga kaibigan niya na napilitan din dahil sa takot na habulin sila ng manananggal o di kaya ay may iba ba sa paligid na maaari nilang makasalubong. Niloloko niyo ba ako? Kapag hindi niyo nilabas yun, uunahin ko kayo bago ako abutan ng sikat ng araw. Galit na tura ng nilalang at akmang lalapitan ng mga bata nang biglang may nagsalita. Maring Cecil, ikaw ba yan? Akala ko ba graduation ka na, graduate ka na sa pagiging 50%. Bakit ganyan ka na naman? Tanong ni Tekla, ngunit nagulat si Tekla nang malamang hindi pala ito si Cecil. Lumingon na nagngangalit ang manananggal kay Tekla at takot naman na nagsilapitan ng mga bata sa kanya liban kay Pulgoso. Kuya Tikboy, ginawang saranggola po ni Pulgoso yung manananggal na yan. Ayoko pong maging hapunan, umagahan, tanghalian at merienda. Sayang naman ang cuteness ko at kakainin lang niya. Umiiyak na turan pa ni Boboy at talagang natatakot na rin ito. Hindi po ba nanay ni Pulgoso yan, Kuya Tekla? Tanong ni Tantan. Abay teka, kanina Kuya Tikboy, ngayon naman Kuya Tekla. Ibigay ko na lang kaya kayo sa manananggal na yan. Huwag po ate, kuya, ano po ba kasi? Umiiyak na turan pa ng mga bata. Samantalang si Pulgoso ay kalmado lamang sa gilid, ngunit ang manananggal ay hindi na nakapagpigil pa at bigla na lamang nitong tinangay si Pulgoso. Sakto namang dumating si Caleb at Efren kasama ni Mang Doming. Nakita nilang tangay ng manananggal si Pulgoso. Nagpupumiglas ito ngunit mahigpit ang pagkakahawak ng manananggal sa kanya. Sinundan nito nila Caleb at Efren sa pangamba na baka mahulog ang bata. Binatukan naman ni Mang Doming si Tikboy dahil sa hinayaan nito si Pulgoso. Nandito ka na, natangay pa yung pinsan mo. Wala ka talagang silbi minsan, bata ka. Hala, sundan mo si Caleb para iligtas si Pulgoso. Hindi malaman ni Tekla ang gagawin ng biglang napahawak siya sa kanyang ulo. Naalala niyang matulis pala ang pantuhog niya sa kanyang buhok at saktong nakita niya ang tirador ni Pulgoso na nasa lupa. Kinuha niya ito at sinundan si Caleb. Tumalon na sa mga sanga ng puno ang magamang ngunit napansin nilang lumiliwanag na at unti-unti na nilang nararamdaman na nanghihina na sila. Sinasabi ko na sa iyo manananggal bago mo ako makain, lusaw ka na. Sambit ni Pulgoso. Pues, uunahin na kita. Biglang may tumama sa mata ng manananggal kaya't nabitawan nito si Pulgoso. Mabuti na lamang at maagap si Caleb at nasalo niya kaagad ang bata bago pa ito tuluyang lumagapak sa lupa. Ay, nakachamba. Wala pa ring mintis. Tuwang-tuwang saad ni Tikboy nang tamaan niya ng pantusok sa buhok niya na ginawa niyang bala sa tirador ni Pulgoso ang mata ng manananggal. Nasugatan pala ang mata nito kaya't lalo itong nagalit. Nilusob niya si Tekla ngunit bago pa man siya makalapit ay sumilay na ang araw at nadaanan siya ng sinag nito kaya't bigla itong nagliyab sa itaas. Ayan, naging fireworks katuloy. Ani pa ni Tekla habang sumisigaw ang manananggal hanggang sa tuluyan na itong maging abo. Kaagad na nilapitan naman nila Efren si Tekla at kinamusta ito
Matapos noon ay hinatid na nila ang mga kaibigan ni Pulgoso sa kanilang mga bahay at parehas na pinagalitan ng mga ito ng kanilang mga magulang at hindi rin nakaligtas si Pulgoso kay Doming. Pinaluhod niya ito sa asin at tig-isang libro sa kamay habang nakadipa. Akala ko sakit na ng ulo ko si Tikboy. Saad ni Doming at natuwa si Tekla sa pag-aakalang hindi na pabigat ang tingin sa kanya ng kanyang ama. I know, right? Sabi ko naman sa iyo, Tay, napakabuti kong anak. Good example. Actually, sobrang swerte mo sa akin eh. Tumahimik ka, hindi pa ako tapos. Napatikom ng bibig si Tikboy. Dito sa pamamahay ko, wala akong pagkakamali na pinapalagpas. Hindi ko alam kung paano ka pinalaki ni Delpin Pulgoso, pero bakit mo naman ginawang saranggola ang manananggal? Paano kung pinaslang ka nun? E di kargo de konsensya ko pa. Saad ni Doming kay Pulgoso. Pasensya na po tiyo, Tay Doming. Di ko na po ulitin kasi wala po akong gawa eh. Nagkataon na naisahan ko yung manananggal kaya gano. Abay sumasagot ka pa, 1 oras kang luluhod dyan. Pinahamak mo pa yung mga kaibigan mo. Ani Mang Doming at galit na pumasok sa kanyang kwarto. Kalokang bata. Yung iba takot na takot sa manananggal pero ikaw ginawa mo lang saranggola? Hay. Saad din ni Tekla siya tumungo ng banyo para makaligo. Natawa naman sila Efren at Caleb dahil sa nangyari. Nilapitan ni Efren si Pulgoso siya marahang kinausap. Ang husay mo Pulgoso, hindi ka man lamang natakot sa ginawa mo. Hindi po kasi tinago ko yung kalahating katawan ng manananggal eh. Saka matotodas man niya ako, sure naman akong pati siya. Nakalimutan ko nga lang kung saan ko tinago yung kalahati ng katawan niya. Palihim ding napatawa si Caleb sa tugon ng bata. Samantala sa kuta ng mga aswang kung saan din galing ang nakalaban nila Doming ay nakarating na kay Fabio ang naging pakikipaglaban nila Doming. Hindi ako nagkamali ng paghahanap sa anak ni Delpin dahil kasama niya rin pala ang kaanak niya. Maigit wala tayong ititira sa kanila. Uwi ka pa ni Fabio. Ngunit among, may kakampi silang 2 aswang. Sa tingin ko'y mag-ama ang mga yon. Biglang nag-iba ang aura ng mukha ni Fabio sa kanyang narinig. Mga aswang, kahibangan, mga hangal ang mga yon. Isang kahangalan ng pakikipagsanib sa mga kaaway, lalo na sa mga kagaya ni Delpin. Kung sino man ang mga yon, mga taksil sila sa ating lahi, kaya hindi rin sila dapat na mabuhay. Kinabukasan ay nag-uunat pa si Tekla pagkagising. Hello Lord, hello Pam, hello Self. Maganda ako sa umaga. Ani niya habang nakangiting nakatingin sa kanilang bakuran habang nagsisibak ng kahoy na panggatong si Caleb. May gusto po ba kayo kay Kuya Caleb? Kalimutan niyo na lang po kuya. May pangarap talaga na kailanman hindi matutupad. Ani Pulgoso na tumabi kay Tekla. Ang ganda-ganda ng gising ko eh. Sinira mo na naman. Bigla namang tinawag ni Efren si Pulgoso. Agad na tumalima ang bata at lumapit dito. Ano po yun, Tay Efren? Magsasanay tayo ngayong araw sa pakikipaglaban. Ako na magtuturo sa iyo. Ngunit sa mga kaalamang pangontra sa mga kagaya naming nasa kaliwang panig, ay ang Tay Doming mo na ang bahala ron. Payag ka ba? Ani Efren kay Pulgoso. Nako Pulgoso, huwag ka munang matuwa. Baka umiyak ka gaya ko noon ang una akong tinuruan ni tatay. Saad naman ni Caleb. Duwag lang ang umiiyak. Pero tingnan mo ikaw ngayon. Sino bang mag-aakala na mas mahusay ka pa sa mga aswang na tao ang panlaman ng kanilang mga tiyan? Saad ni Efren sa anak. Nako, nambola na naman po ang tatay. Tugon naman ni Caleb. Hoy Tikboy, kasama ka rin sa pagsasanay saad ng tatay Doming mo. Sigaw pa ni Efren kay Tekla na noon nasa biranda. Tatanggi pa sana si Tikboy dahil sa naging trauma niya sa nakaraang pagsasanay niya kay Efren, ngunit binara na siya ni Doming. Hanggat hindi ka nagiging matino Tikboy, bubugbugin kita sa pagsasanay hanggang sa matuwid ka. Alam kong Hourglass ang figure ko Tay pero no need na yung training ni Daddy Efren. Parang mauuna pa akong pumano sa ginagawa niyo sa akin eh. Kahit na anong reklamo pa ni Tekla hindi pa rin ito nakatanggi.
Nang araw ding yun nila silang dalawa ni Efren sa isang talon, hindi kalayuan sa tahanan nila Doming. Nakapang beach outfit ang suot ni Tekla, bagay na hindi kinatuwa ni Efren. Bakit ganyan ang suot mo, Tikboy? Hindi tayo naparito para maligo. Narito tayo para magsanay. Isuot mo muli ang pantalon mo. Bakit naman po kasi dito pa sa talon, Daddy Efren? Malamang swimming talagang gagawin. Tumahimik ka! Bagyang natawa na lamang si Pulgoso sa kanilang dalawa. Subalit sa puntong yun ay kinakabahan na rin siya. Tanging sa eskwelahan lamang kasi siya natutong lumaban dahil ang kanyang amang si Delpin ay mga kaalamang lamang pangontra lamang sa engkanto at pamprotekta sa sarili ang itinuro sa kanya. Medyo malawak ang talon na yon. Sa paligid naman ay mayayabong ang mga ligaw na damo at mga puno. Malamig, presko at maraming mga malalaking bato sa paligid na maaari nilang pagpahingahan. Dahil inaakala ni Tekla na maliligo lamang sila doon, ay nagdala ito ng maraming pagkain at inumin. Teka kuya, bakit ang dami mo namang dala? Di naman tayo magpipiknik dito Magsasanay raw sabi ni Tatay Efren. Di kapag nagutom tayo kainin natin. Naputol ang pag-uusap nilang dalawa nang tawagin na sila ni Efren. Inutusan silang dalawa na umakyat sa itaas ng talon at pagkatapos ay lumundag pababa. Ano po? Sabay na wika ng dalawa. Pero Tay Efren, hindi pa po ako marunong lumangoy. Saad naman ni Pulgoso. Daddy Efren naman, naliligo ako sa dagat, ilog at ilan pang anyong tubig pero tabo lang po yung gamit ko. Alam kong sirena ako pero ako lang po ang nalulunod sa lahi namin. Diyos ko, sa pamilyang talaga ito mapapaaga ang buhay ko Wala akong pakialam. Sundin niyo na lamang ang sinasabi ko. Biglang nag-anyong aswang si Efren kaya't dali-dali nang umakyat ang dalawa. Nanginginig at kinakabahan pa silang umakyat dahil nga matarik at madulas ang daanan. Nauna na si Tekla kay Pulgoso. Nasa likuran lamang din ang bata nang biglang naalis ang batong inaapakan ni Pulgoso kaya't napahawak ito sa short ni Tekla dahilan para bumaba ito at lumantad ang kulay pink na bikini na kanyang suot-suot. Napasigaw at napatingin si Tekla kay Efren. Napailing na lamang ang matanda at napahawak ng kanyang ulo. Hoy Pulgoso, dahan-dahan naman. Nauhubaran ako Mabuti na lamang at nakahawak sa isang matibay na damo si Pulgoso kaya't hindi rin ito natuluyang nahulog. Mas matibay pang damo kaysa sa short mo kuya. Ani ni Pulgoso. Kahit mahirap ay parehas na nakarating sa taas ang dalawa. Kuya Tikboy, paano yan? Hindi ako marunong lumangoy. Saad ni Pulgoso kay Tekla. Well, it's a tie. May grand meet tayo mamaya kay Lord. Sabay na tumalon sina Tekla at Pulgoso. Nakatingin lamang na tila ba hindi nag-aalala si Efren sa mga ito. Panigalawan dalawa dahil tila parehas na hindi marunong lumangoy ang mga yon hanggang sa kalabitin na sila ni Caleb. Sa sobrang kulit niyong dalawa, umabot na kayo rito sa ibabaw na parte. Hanggang bayubang lang kaya yan Natatawang wika pa ni Caleb. Paano ka nakarating agad dito kuya? Tanong naman ni Pulgoso. Kasali rin ako sa pagsasanay, nahuli lang ng kaunti.